Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho ulit natin itong dating miyembro ho ng Dabarkads. Dati rin hong miyembro at host din ho ng kilalang sikat na noontime show, walang iba kundi Itbulaga. Malakpakan ho natin, Mr. Anjo Iliana. Diba? Ganda ng introduction, ano? Parang, ano eh, no? Parang hindi babanatan, ano? Ay, at least may respeto tayo, di ba? Maganda introduction natin. Binabanggit pa natin kanyang pangalan. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze. Ito kasi si Anjo Iliana, nung nakaraan ho, ay naghahamon, ha? Naghahamon ho kay Tito Sen na kung saan ay ilabas daw ang mga resibo na kung saan ay totoo bang itong kanyang programa na kung saan yung sahod niya ho bilang senador, itutulong niya ho sa mga estudyanteng mahihirap. At magkakaroon ho siya ng mga scholar ng mga estudyante. Kumbaga, duda siya. At sabi niya, marami raw nagme-message sa kanya. Ha? Although wala naman siyang pinakitang resibo na may mga nagme-message sa kanya. Laway lang ang puhunan. Sabi ko nga, bakit sa dinami-daming pwedeng pagtanungan, kung naipamimigay na ni Tito Sen ito, magbigay ng resibo, bakit siya pa kayang i-message? Ha? Bakit hindi na lang doon mismo sa FB page or social media platform mismo ni Tito Sen sa Facebook, mag-message yung mga taong gustong humingi ng update? Bakit sa kanya pa magme-message? Para bang gumagawa lang siya ng istorya or gumagawa lang siya ng chismis para itong si Tito Sen, mabanatan niya. Malalaman mo naman pag isang tao kung talagang tumatanong or bumabanat di ba? Iwanan muna natin konti yan, na kung saan ito si Anjo Iliana sinampal ho ni Tito Sen. Hindi naman ho sinampal ng literal. Sinampal ho ng katotohanan. Dito muna tayo mga kababayan sa ating nanay-nanayan, ha? Sa showbiz, alam niyo naman si Chris Ulo, may lahing artista. Ha? Kilala niyo naman itong aking nanay-nanayan sa showbiz, walang iba kundi si Nanay Christopher Min, mga kababayan. Siyempre, i-plug na rin ho natin yung kanyang programa, yung Christopher Minute. Monday to Friday yan, 1 p.m. to 2 p.m. Ha? Sa mga gusto makarinig ho ng mga balita sa showbiz, at baka gusto niyo rin mapakinggan kung paano banata ni Nanay Christy. Itong si Anjo Iliana. At meron din siyang programa sa YouTube channel. Ha? Yung Showbiz Now na, kasama niya dyan sila Wendell Chica. Ha? At si Wendell Chica at si Romel. Hindi, Romel Chica pala. At itong si Wendell, baliktad. Si Wendell. Ang Asia Songbird ng YouTube. Si Romel naman mas maganda pa kay Meme Vice. Panoorin niyo yan, ha? Yung Showbiz Now na sa YouTube channel nila. Pakinggan natin ito si Nanay Christy na kung saan may binulgar at nasampal din ho ng katotohanan itong si Anjo Iliana. Na kung saan ito si Anjo nangihingi ng resibo kay Tito Sen kung totoong naipapamahagi niya ang kanyang sahod sa mga scholar, sa mga estudyanteng mahihirap. Nangingi siya ng resibo samantalang yung utang niya kay Willie Rebillame hanggang ngayon hindi pa yata bayad. Pakinggan mo natin ito mga kababayan. Mahaba itong sa susunod natin tungkol kay Anjo Iliana. Binabas ngayon si Anjo Iliana todo-todo. Ay, nako. Ako naman kung sa ibang tao manggagaling, yung pangungwestiyon kay Tito Sen, kung totoo ba na ang kanyang sweldo sa Senado ay totoong idinodonate niya sa mga batang mag-aaral na may karapatang makapag-aral, kaya lang walang kakayahan ang pamilya na papag-aralin. Okay, sa akin yon, pero galing sa isang Dabarkads dati, parang hindi maganda sa panlasa, di ba?
Opo, yun nga yung sinabi mo, nanay. Kaya nga nakakapagtaka sa lahat, sa dami-dami. Pero kaya kung iisipin mo, nay, alam mo, binalikan ko nga yung mga interview niya, wala naman siya wala naman. Tama naman, mga kababayan, si Nanay Christy. Kung siguro yung ganong katanungan, question, kung totoong ginagawa ni Tito Sen, para kasi nga dating, alam mo yun, parang dating kasi si Tito Sen, nagsasabi ng ganong magtutulong sa mga mahirap na estudyante, pero hindi niya tinutotoong magbigay ng tulong, financial pera. Para bang nagpapasikat lang si Tito Sen. Tama yung sinasabi ni Nanay Christy, kung sa ibang manggagaling, okay. Bakit manggagaling pa ang ganitong klaseng katanungan sa isang dati mong kasamahan? Dati mong kaibigan, host dyan sa Itbulaga, miyembro ng Dabarkads. Bakit sa isang Anjo Eliana pa? Obvious naman mga kababayan na yung mga ganitong klaseng banat ni Anjo Eliana, may pinaguhugutan ito. May pinag-ugatan ito. Sa tingin nyo, si Anjo Eliana, kung nandiyan pa sa loob ng Itbulaga, gaganyan ba ito? Parang ano yata ito, parang gusto yata bumalik sa Itbulaga, pero parang di na yata tinanggap. Patuloy natin. Siyang masamang tinapay nung last year na interview niya kay OG Diaz. Wala naman. Tapos, bigla na lang ito. Ang sabi nga ng mga vloggers na napapanood ko, lalo na si Chris Ulo, sabi niya, ang laos. Kapag wala na talagang trabaho, tapos laos na, gumagawa sila ng ng paraan para maging relevant. Tapos sabi niya may sindikato. Yun nga Nanay Christy. Ang rito, yung tinulungan na ng Tito Vic and Joey itong mga artistang ito. Pag nalaw sila, nawalan sila ng karir, ang Tito Vic and Joey pa rin ang gagamitin nila. Para yung pangalan nila, mangibabaw pa rin. Isipin mo yung ganun, tinulungan ka ng Tito Vic and Joey para magkaroon ng karir. Pero, nung nalaos ka, Tito Vic and Joey pa rin ang gagamitin mo. Para yung pangalan mo umangat ulit. Para pag-usapan ka. Ano yun, mapabuti, mapasama, puro Tito Vic and Joey ang gagamitin. Hindi maganda, tuloy natin. Ato daw sa loob ng Itbulaga. Sindikato. Alam mo kung si Anjo Eliana ay tagalabas ng Itbulaga, madaling unawain yan. Pero galing ka sa pagiging Dabarkads at ilang dekada kang binigyan ng trabaho ng Itbulaga. Tama na. Huwag na yung mga ganitong sali-salita pa, lalo kung wala ka namang mailalabas na resibo, di ba? Kasi daw at dami-dami daw nangungulit sa kanya. Tanungin mo nga, Anjo, kung totoong yung sweldo ay binibigay. Parang gano'n. Ng resibo, hinahangaan ng resibo pa. Resibo daw ang kailangan niya. Di ba? Ano bang resibo? Ba't kailangan magpakita sa iyo ng resibo? Si Tito Sen, andyan ang mga pamilya, ng mga pinag-aaral niya, may napagtatapos na siya. Di ba? Ba't kailangan kang bigyan ng importansya ni Tito Sen para ipakita sa iyo ang resibo? Sino ka? Sa madaling salita. Yun lang. Okay? Tapos, Anjo Eliana, ang kapal ng mukha mo, wala kang utang na loob, wala kang kwenta, sabi ni Paulo Ubalde. At sabi ni Juris, nakakaloka talaga itong ampalayang Laotian Deep na to. Sabi na nga ba, friends who turn into enemies were never real friends to begin with. Tama yun, totoo yun. Pagpapanggap lang pala to. Of all people. Si Nanay Christy nagbabasa ng mga text, yung mga text sa kanya. Yun yung masama, isipin mo, naririnig natin si Anjo Eliana ng mga ganitong klaseng katwiran, paliwanag, na malayo sa karakter na sa pagkakilala natin sa kanya. So, ibig sabihin, tama talaga yung totoong sinasabi ko nung una sa aking vlog na ito si Anjo, nung artista, nung kilala pa, nung may mga proyekto pa, nung kumbaga may sikat pa, yung pananalita niya, yung disente niya, ganito-ganyan magsalita, kunyari lang pala yon. Ito pala talaga siya. So, parang ibinaba niya na yung sarili niya sa pagiging parang vlogger na chismoso, Isipin mo, dating politiko, dating sikat na artista,
Yung pala ganito pala magsalita. Na magko-question, dating dabarkads pa. Dating dabarkads pa talaga. Iba na talaga ang ligaw ng bituka ng mga walang utang na loob ngayon. Yan ang sabi ni Juris Dr. Channel. Masama sa panlasa. Oo. Dating ang dabarkads, di ba? Ang tagal na panahon mong biniyayaan ng kapalaran dahil sa Itbulaga. 20 years yata din siya sa Itbulaga. Isipin mo Meron mo, yan. 20 years, ano? Di ba? Isipin mo yan. O tapos ngayon, meron kang sasabihin na magpakita kayo ng resibo kasi ang dami nagtatanong sa akin. Sino magtatanong sa'yo? Di ba? Sino magtatanong sa'yo? Sabi nga ni Chris Uno, bakit sa'yo magtatanong? Meron namang page. May page naman si Tito Sen. Diba? Tama. Mali. Oh, di ba? Bakit sa'yo magtatanong? Hindi ka naman naaalala ng tao kasi laos ka na. Di ba? Sakit na po. Grabe ka, Chris Ulo. Sakit naman. Hindi nga, prangkahan naman. Bakit? Kasi isipin mo, halimbawa, estudyante ako. Gusto ko magtanong kung ano na nangyari. Update po, Tito Sen. May mga natutulungan ka na ba? Bakit Anjo Iliana maiisip ko? Hindi ko na nga naaalala to si Anjo. Hindi ko na nga naaalala to si Anjo. Pwede ko naman i-search yung FB ni Tito Sen. Diba? O, hamunin ko siya. Magbigay ka nga, Tito Sen, ng ganito, ganyan. Diba? O, pwede naman. Bakit si Anjo Ilianang... Pwede ako magtanong kay Joey De Leon dahil alam kong si Joey De Leon halos kapatid na ni Tito Sen. Pwede ako magtanong kay Vic Soto. Nakapatid talaga ni Tito Sen. Pwede akong magtanong kay Mayor Vico Soto dahil pamangkin niya to. Pwede akong magtanong kay chairman ng MTRCB Lala Soto dahil anak niya to. Bakit sa Anjo? Bakit sa... Kwento mo siya, Pagong. Tayo ba naman maglolokohan pa? Ha? Ang daming vloggers ang bumibira sa kanya ngayon. Tapos sabi ni Dan Clavesillas, bakit ang palaya ka, Anjo? Ano nangyari? May hugot ka ba sa EB? Very ungrateful po ang dating niya. O, totoo to. Tapos meron pa rin sindikato sa loob ng Itbulaga. Sindikato. Napaka-ingrato ni Anjo. Parang wala kayong pinagsama. Tumagal ka ng 20 taon dyan, tapos sasabihin mo may sindikato. May sindikato doon? Oh. Sabi ng mga nagte-text, bakit ito laos na eh. Wala na pinapangalaga ang karir. Kaya kung bumitaw na ng salita, hindi niya pinangangalagaan yung kanyang pangalan. Wala na mga proyekto, wala na mga endorsement, wala na mga commercial. Oh. Kasi nga, kung ikaw sikat ka pang artista, may mga proyekto ka pa, may mga kontra ka pa, hindi ka babanat ng ganito kasi papangalagaan mo yung image mo. Oh, at kapag binanata mo si Tito Sen, may mga proyekto ka pa, may mga endorsement ka pa, mga ganito, commercial, produktong pinaikilala. Pwedeng yung mga fans ni Tito Sen, hindi bilhin yung produkto mo. So, malabo mangyari yun. Kaso nga, wala nang ganon. Wala na siyang iniingatan. Oh, laos na. Wala na. Wala nang karir. Kaya ganito, yun ang may klase ng pananalita niya. Parang vlogger na 1,000 subscriber. Parang vlogger na 1,000 subscriber ho ang kanyang klase ng pananalita. Parang hindi yung dating naririnig natin kung paano magsalita ang isang politikong Anjo Iliana. Parang hindi na yung dating naririnig natin na isang kilalang sikat, tanyag na artistang Anjo Iliana. Hindi na, wala na. Parang ano na nga eh. Parang salitang tambay na. Parang salitang tambay na nga ito eh. At ni Tito Sen, sabi ni Tita Nene Olanday, alam mo yan ang mahirap eh. Yung binigyan ka na ng trabaho, na ikaw ay nakapagbuo ng pamilya sa tulong ng Itbulaga. Ang Itbulaga nga ang pinakamatagal eh, na magtanggal ng miyembro na hindi na napapanahon. Correct. Alam mo yon, yung kahit di na uso yung artista, andun pa rin, di nila binibitiwan. Totoo. Di ba? Correct. Kaya lang, ang sama sa panlasa nito.
Ang sama talaga sa panlasa kasi bigay mo dati lali kayo pinanonood kayo na magkakasamang tumatawa, sumasaya. Tapos natapos ang gano'n, eto na. May maririnig ka. Yun ang mag-iisip talaga lahat ng nakakabasa, nakapanood sa kanya sa mga ganitong scenario. Anong ni Gaison magdadaro? Bakit kaya pag Ocean Deep na, nakikisawsaw na lang sa politika para ba mapag-usapan siya? Happy na kaya siya ngayon sa na-item na siya sa CFM? Kaloka siya talaga. Alam mo, binigyan niya siya ng regalo ni Joey De Leon, di ba, ng painting. Yung ano yun eh. Payaso yun, nanay, payaso. Ni Joey, yung parang hindi naman puppet eh. Parang mukha ng isang, ano ba yun? Ano ba yung, hindi puppet eh. Ito lang yung maliit, di ba? Maliit lang ko, di ba, na binigay sa kanya. Tapos ibinenta niya kay Boss Toyo. Kasi raw nahulog sa ulo niya. Parang yun daw yung sasagot sa problema niya. Dahil magpapadala daw siya ng ng anak niya sa Australia. Yun daw yun. May narinig ba siya kay Joey De Leon? Wala naman, di ba? O ang regalo nga dapat iniingatan, hindi binebenta. Di ba? Isipin mo, di mo pala kayo magpaaral sa ibang bansa. Ba't pinadala mo doon? Ba't pinadala mo doon? Tapos yun ang problema ka. Hindi rin ipinamimigay, di ba? Ganun lang yun. Sabi ni Eddie Letada, bakit kaya nag-iingay na naman yung si Anjo? May pelikula ba siya o may tatakbuhan siyang posisyon? Ikaw pa talaga na galing sa Itbulaga magsasalita ng ganyan? Hihingi ng prueba kay Tito Soto, kay Tito Sen? Konting hiya naman po, sabi ni Eddie Letada. Tapos sabi ni, sino ba to? Ay, opo nanay, may mga ganon talagang tao. Pagkatapos ng lahat, paghahanapan ka pa, makapal talaga, ha. Wow, si Joe Florendo, nagpa-participate talaga. At sabi ni Toby Morabe, na ibinigyan siya ng break ng Itbulaga, TVJ, tapos ngayon, ang dami mong kuda, Anjo. Imbes na magpasalamat ka sa tulong at pagpapahalaga nila sa iyo, Anjo, wag kami, sabi ni Toby Morabe. Totoo to. At ito pa, sabi ni Jamie Dasha, na may attitude naman talaga si Anjo. Ang daming kinasangkutan niya na gulo. Yung issue nila ni Roy at Padilla, napatulpo sila dahil sa eskwelahan nila. Ito naman, kay Tito Sen. Oo, yung tungkol doon sa school nila na nagreklamo yung mga estudyante. Diba? At meron akong alam, sana bayaran mo na yon. Bayaran mo na, niya yun, di ka nga nagsasabi kung kailan mo babayaran yung isang male personality na inutangan mo na. Alam ko yan, dahil ako naging tulay, kaya ka pinautang niyan. Yun ang unahin mong bayaran. Huwag mong tanongin. Ito may binulgar si Nanay Christy na isa pala naging tulay para itong si Anjo Iliana ay makautang sa isang male personality. Ngayon hindi binanggit muna ni Nanay, pero ito, after ho nito binanggit niya rin. Yung pan-tuition ng mga pinag-aaral dito, Sen, wala kang pakialam doon. At saka nakakahiya itong ginagawa mo. Pagkatapos kang tulungan, ito igaganti mo sa mga tao na nagpala sa'yo. Sos Mariosep, ewan ko na lang kung may kakampi sa'yo dyan. Nagulat kasi ang lahat eh. Nagulat talaga sa reaction niya. Yun ang reaction talaga na nagulat at bakit siya pa sa kanya. Meron pa siyang resibo. Yun daw na mayapang director na si Direk Bart De Leon. Umiiyak siya sa akin noon. Dahil inano niyo siya, binakbite niyo siya, pinagsasaksak niyo sa likod para maging mapalitan daw, para mawala bilang director, pati raw yung asawa. Ganon daw. Pinagkaisahan daw. Sos Mario. Ang problema, patay na yun, nanay. Nakakaloka, no? Ay, nako, tama ka, Paolo Ubalde. Si Willie Revilla may inutangan niya. Ayan, diretso. Niho, nagsabi ka ba kay Willie kung kailan mo babayaran? Wali. Diba? Tapos ngayon, ito ang aanuhin mo. I'll never trust. Ayan, mga kababayan, maliwanag ho. Ito si Anjo Iliana. May utang pala kay Willie Revilla. Naging tulay ito si Nanay Christopher Min. Kita mo to. Naghahanap ng resibo. Tito Sen. Totoo bang may mga natutulungan? Pakitaan na resibo. Yung pala, ikaw, may utang ka pa. Ikaw, bayad ka na ba ng utang? Kay Willie Revilla, pakitaan na resibo. Anjo.
Pakita ka na resibo. Alam mo, ito, Anjo, sasabihin ko sa'yo, sir. Hindi ka mananalo dito. Akala mo, yung ginagawa mong pambablackmail kay Tito Sen, si Tito Sen ang mapapalubog mo rito. Believe me, ikaw ang babaksak dito. Wala pang nanalo na lumaban sa Tito Vic and Joey. Kay Enyo Master Joey, Bossing B kay Tito Sen. Ikaw ang babaksak dito, maniwala ka sa akin. Yung sinasabi mo na wala kasing kinalaman dito si Tito Sen sa mga vlogger. Kung kinukontent ka ng mga vlogger, natural yun. Kasi bumabanat ka rin bumabanat ka rin Babanatan mo si Tito Sen. Siyempre, may mga follower yan, may mga nagmamahal dyan. Pwede ka talagang banatan. Pwede ka talaga i-criticize dito sa social media. Hindi po pwedeng babanat ka, tapos walang babanat sa'yo. Ano yun? Swerte mo naman. Papasukin mo ang social media, papasukin mo ang YouTube, babanat ka rito, tapos iyakin ka. Sabi niya ba naman pag di raw siya tinigilan ng mga vlogger na binabanatan siya, ilalabas niya raw yung pangalan ng kabit ni Tito Sen. Parang bata, Parang napaka-immature, Baliktad. Tigilan mo si Tito Sen, titigilan ka ng vlogger. Dapat ganun. Hindi yung ikaw ang hihingi hindi ikaw hihingi ng pabor. Tigilan mo pagbanat mo kay Tito Sen. Titigil kami sa'yo. Ganun lang kasimple. At ito mga kababayan, si Tito Sen ho ay naglabas na ho ng mga resibo. Na kung saan ay totoo at makatotohanan ho ang kanyang sinasabi na yung kanyang mga sweldo sa loob ng 6 na taon niya pagiging senador, itong 2025 siya nanalo, di ba? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 years yan. Itutulong niya sa mga estudyanteng mahirap. Tapos, yun, magkakaroon siya ng scholar. Ng mga estudyante. Marami. Ayan ho. Nagpakita na ho siya ng mga... Ayan, pakita ko na lang ho natin sa screen. Ayan, mga bagong scholars. Mula nung manungkulan noong Hunyo, nakapagbigay na ng suporta mula sa sariling sweldo si Senate President Vicente Tito Soto III. Ang kanyang tanggapan sa 40 scholar at kasalukuyang nagsasagawa ng screening para sa libu-libong aplikante mula sa 52 lalawigan sa buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao yan. Meron ho kasing qualification. Meron ho kasing pag in-scan mo, yung pinaikitang scan dito ni Tito Sen, lalabas yung form, fill up. Napaliwanag mo, ba't kinakailangan ikaw? Ba't kinakailangan ikaw? Ako, gusto na humingi ng tulong din. Then, ito mga katibayan pa. Hindi lang ho mga resibo, hindi lang ho post ni Tito Sen. Meron din ho mismo na video na kung saan nagpapasalamat itong mga mahihirap na estudyante. Na kung saan ay nagpapasalamat kay Tito Sen. Siya pagbibigay ho ng scholar para sa kanila. Ayan. Pakinggan natin, mga kababayan. Nagpapasalamat po ako kay Senate President Tito Soto at sa kanyang tanggapan sa walang sawawang suporta sa aming mga kabataan. Again, maraming salamat po and God bless. Muli, maraming salamat po, Senator Soto. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa inyo pong binigay ng scholarship grant. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po and God bless you all. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtulong at inspirasyon sa aming mga kabataan. Thank you, Senate President Soto, for your service and for building the future. Mabuhay po kayo. Maraming salamat ulit, Senate President Vicente Soto. Hello po! Tito Bossing, hello po! Pinapaaral ni Tito Sen. Correct, mga scholars ni Tito Sen. Kamusta na? Tito Sen! Ito yung Gregorio Quadruplex. Tito Sen doon. Nakagaling po sa school.
Asan yung app? Ay, tatlo. Pasok po. Ano pinag-aaralan mo ngayon? HRM po. Oh, ayan ho, mga kababayan ha, iba't ibang individual ho na tao, estudyante, kabataan ako siya, nagpapasalamat ho kay Tito Sen sa kanyang ginawang programa para makapagbigay ho ng tulong, suporta sa mahihirap hong estudyante. Oh, ano masasabi mo, Anjo Iliana? Ito nga, hamon ko sa'yo. Kaya mo bang tanungin si Marcoleta na kung saan, kumusta na yung pinangako niya na pag siya'y nanalo, 2,000 kuryente, pababa, libre na? Kaya mo? Ano? Sige nga. Kaya mo? Sige nga, hintayin ka namin. Yan ang hamon sa'yo. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.